Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa, umundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Dahil noong nakarang araw po, di po ba, sinabi po ng ating Vice President, yung ilalabas po nila daw o ibebenta na pinangako na 20 pesos na bigas ay ibebenta raw po sa Bisaya, mga tambay, sa Cebu. Ay pinalagan po ito, mga tambay. Pinalagan po ng isang DA Secretary na si Secretary Laurel Jr., mga tambay, ng Department of Agriculture. Ay hindi raw po totoo ang sinasabi ng Vice President, lalong-lalo na yung sinasabi ng Vice President na yung bigas na kanilang ibebenta ay para lamang ito sa hayop at hindi katanggap-tanggap sa Vice President, mga tambay. 20 pesos. Baka nga naman ito'y para sa hayop. Ang Pilipino, ang sabi ng Vice President ay hindi hayop. Ito po, pahinga po natin ang balita, mga tambay, dahil po nag-react. Nasaktan po ang isang DA Secretary na si Laurel Jr., mga tambay. Pahinga po natin. Department of Agriculture dismayado sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Sa kabila nito, tinak ng DA na kalidad na bigas ang ibebenta sa merkado. Pero sabi nung isang DA former official, si Montemayor. ano daw ito yung mga luma. Stock ng NFA. Dapat nga sabi ko magpabili tayo. Sige nga natin, Jim Tejano. Sige nga. Boy. Dismayado ang kagawaran ng agrikultura sa naging patutsyada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umunay 20 pesos na kilo ng bigas na ibebenta sa taong bayan. Kamakailan, inihayag ng ahensya na planong simulan ang pilot testing sa ilang lugar sa Visayas Region. Kabilang dito ang Region 6, Region 7, Region 8 at Negros Island. Bilang pagtalima na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging abot kamay ang presyo ng taong bayan. Sa totoo lang, medyo masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito, medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. Dinepensahan rin ng kalihim ang pagkain umano nila ng National Food Authority o NFA Rice na siyang tinukoy ni BP Sara na pawang pagkain umano sa mga baboy. Pinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, no? To ensure ako mismo araw-araw ay tumitikim ako ng, of course wala naman perfect system, no? Kahit yung mga major producers ng best foods dito like yung mga major brands. Magugunita na binatigas si BP Sara ang pangako ng Department of Agriculture na magbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Pinalaga naman niya ng kalihim na DA. Ayon kay DA Secretary Chu Laurel, titiyakin nilang kalidad ang bigas na ibebenta sa mga nabanggit na rehiyon. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process, no, for the consumers. So sana na lang imbis na bumatikos ang ating Vice Presidente, who I deeply respect, ay sana tumulong na lang sa aming programang ito para sa lahat naman ng mamamayan nito. Jim Tejano para sa 100% balita. Yan po, mga tambay. Ang pahayag po ng DA, mga tambay. Ang DA po, nagpahayag po. Ayan, dismayado daw po si DA Secretary Laurel. Grabe, no? Grabe po, dismayado. Totoo naman po yung sinasabi ng Vice President, dahil nabibili po namin sa merkado yan. Yung pinapakain po namin sa hayop. Magkano po yung pinapakain namin sa hayop sa palengke? Di ba, magkano? 30 plus. 30. 32. No, swerte ka na makakuha ng 29, di ba? 29, 30. Yung pagkain po na hayop yun, pinapakain namin sa hayop. Tapos ngayon magbebenta kayo ng 20 pesos. Yun po, totoo po yun sinasabi ng Vice President. Kasi nasaktan kayo dahil ngayon kayo masusubukan. Di ba? Masusubukan sila ngayon.
Kasi mahihirapan sila ngayon. Di po ba? Bakit? Nag-warning ang Vice President Ganyan po katalino ang isang tatak Duterte. Kaya po sinabi ng Vice President yan, unang-una may reason yun, mga kababayan. Ngayon nyo patunayan. Patunayan nyo ngayon sa taong bayan, yung dadali nyo sa Bisaya. Bisaya pa lang Bisaya pa lang. Dalin nyo ngayon, yung sinasabi mo, kinakain mo riyan. Dahil kinakain mo ka mo dyan sa NFA, yan, sabi mo. Di ba? Ngayon, yan ang ipamigay mo sa mga taong bayan. Hindi pagkain ng baboy o hindi pagkain ng hayop. Di ba? Ngayon, mate-testing kayo ng Pilipino na yung ibibigay nyo sa amin di kalidad. Ngayon, delikado kayo ngayon. Di ba? Delikado kayo ngayon dahil kailangan nyo ngayon mag-produce ng dekalidad na 20 pesos na kilo ng bigas. Sige, tingnan po natin ngayon. At yan, hahanapin ng taong bayan yan. Bakit? Bisaya lang po ba ang Pilipinas? Hindi po ba Pilipinas ang Luzon? At hindi rin po ba Pilipinas ang Mindanao? Ganyan katalino ang Vice President. Nadali kayo sa patibong. Isa po kasing patibong yan. Di ba? Kasi mahilig kayong mangako. Mahilig kayong mangako. Hindi nyo naman tinutupad. Ngayon, ipagyayabang nyo sa Pilipino dahil halalan. Dahil mahinang-mahina kayo, di umano sa Bisaya. Di lalong-lalo sa Mindanao. Di ba? Maliit na porsyento lang ang makukuha nyo sa Mindanao. Lalo-lalo sa Bisaya. Kaya kailangan nyong gumawa ng panibagong sinasabi ng mga kababayan natin. Lalo-lalo na sinasabi ng matatalino. Parte daw po ito ng vote buying daw po. Vote buying daw po ang nakikita dyan. Lalo ng mga matatalino. Sinasama nyo at isang style bulok. Kasama at ginagamit ang 20 pesos na bigas para daw po ito sa vote buying. Ayan. Ngayon, mga tambay, malalaman po natin ngayon. Ang Caracas po ngayon. Ang Caracas po na isang DA secretary po na si Laurel Jr. Tingnan po natin ang yabang niya ngayon. Ngayon, kailangan niya mag-produce at yung pinagmamalaki niya. Yung pinagmamalaki niya po na sinasabi niya na kumakain siya ng NFA rice, yun ang lagi raw nila kinakain doon. Yan, ipakain mo ngayon sa Pilipino yung kinakain mo na sinasabi mong nasa quality at nasa kalidad. Hahanapin po ngayon yan. Pagka lumabas sa merkado at lumabas, dahil yan naman po kasi yung ginagawa nila parte po yata ng pamumuliti kaya. Hindi naman po tatagal yan. Hindi tatagal yan. Dahil mauubos ang pera ng taong bayan dyan. Pagka yan po ay tinuloy-tuloy nila, kawawa po dyan taxpayer. Dahil po, pera po ng taong bayan ang gagamitin dyan mamimili ng palay yan Lalo sa local. Dahil po sa local po ang gagamitin. Yung ating mga local farmers magsasaka. Dyan po sila bibili ng palay. Di ba? Magkano na po ang palay? Hindi na po bababa sa 20 pesos ang palay. Kilo palay pa lang yun, hindi pa ginigiling yun. Tapos ngayon, ibebenta mo ng 20 pesos. Di po ba? Kaya mangyayari nun, talagang napakalaki ng pera ang gagastusin ng taong bayan dyan. Ang pinakamalangkot nun, pera ng taxpayer po ang gagamitin dyan. Dahil malulugi yan Malulugi po talaga. Billion-billion po pagka yan po pinagpatuloy nila. Luzon, Visaya, Mindanao. How many billions po ang malulugi riyan? Ang tanong, yung mahigit po ba 100 milyong Pilipino ay makakakain yan? Limitado lang po yan. Sino po agrabyado? Ang taxpayer. Agrabyado. Dahil hindi po natin matitikman yan. Dahil hindi naman makakarating sa atin yan. Pero tayo lugi. Pera natin, lugi. Iilan lang, kakarampot na porsyento lang ng mga Pilipino yung sinasabi nila dahil nga parte daw po ito ng vote buying. Ilang Pilipino lang po ang mabibigyan niyang 20 pesos na yan. Ngayon,
kailangan pa nilang ipatunayan sa atin na hindi pagkain ng hayop yan. Pagagandahin po nila yan dapat para lalo po silang hindi malubog sa kumunoy. Di ba? Kasi lubog na tayo eh. Pera po gagastusin dyan eh. Di ba? Dahil nga po yung presyo. Dahil alam naman po natin ang presyuhan na sa merkado. Di po ba? Yung pagkain nga ng hayop na binibili natin doon 30 na. Tapos magbebenta ka ng 20 pesos. Kaya kalokohan at katarantaduhan po yan. Di po ba mga bayan? Kaya sinasabi ni DA Secretary Laurel Jr., naku po, malabo sa sabaw ng pusit yan. Propaganda lang yata yan, sir. Botohan. Kaya ang nakikita po natin dito, ngayon kayo masusubukan. Dahil sanay na sanay kayo sa pangako, mga kababayan. Tapos pera namin ang ginagamit dyan. Di ba? Gaano kalaking pera namin ang ubusin dyan. Tapos hindi naman namin din matitikman yan. Bisaya. At hindi naman po lahat ng tao sa Bisaya ay makakabili niyan. Ang pinakamasakit, taxpayer, talo. Dahil nga po yung mga sinasabi nilang 20 pesos, hindi naman po buong Pilipinas at hindi naman po mahigit 100 milyong Pilipino ang po pwedeng bumili niyan. Kawawa si Juan de la Cruz. Ganyang klase po ang politika sa ating bansa. Kaya nga sinasabi ng Vice President, yung mga nangako, sanay na sanay sa pangako, wag na po natin iboto yung mga yan. Lumalabas lang ang pangako dahil kampanyahan. Nakita nyo po, ipinangako sa atin ng kampanyahan yan eh. Ngayon po niya sinasabi na tinutupad niya. Kampanyahan ulit. Unbelievable. Hindi po ba panluloko ito't pambubudol? Pinangako mo nung kampanyahan, tapos ngayon, magbebenta ka ng 20 pesos na panghayop ayon sa Vice President. Kampanyahan pa rin. Para makakuha ka ulit ang boto? Makakuha ka ulit? Di po ba panluloko? Pambubudol? Pinangako mo nung kampanyahan ka ngayon magbebenta. At ngayon, mahihirapan ka pa ngayon ipakita sa taong bayan na hindi panghayop at hindi panghayop ang bigas na ibebenta mo na 20 pesos. Sige nga, mahihirapan kayo ngayon. At mahihirapan ang taxpayer. Bakit? Pera natin ay pambibili niyan eh. Para bumili at magpalawal si Juan de la Cruz. Magpapalawal po yan eh. Puro palawal po aabutin yan. Kaya nga lang nakakalungkot yung sinasabi ko, hindi natin matitikman yan. Pero yung tax natin, nagagamit yan. Ganyan po sila magsolusyon. Solusyon po nila, ganyang klase po sila magsolusyon ng problema sa atin. Band-aid, may kasama pang politika. Grabe, no? Good luck na lang sa'yo. At ipakita mo rin sa taong bayan, Secretary, yung sinasabi mo 20 pesos, ipakita mo yung kinakain mo para makita namin kung ano itsura niyan at yan ang aabangan namin sa merkado o sa mga limitado lang na slot o store. Baka nga sa Kadiwa pa mabili yan eh. Yung 20 pesos na yan. Ngayon, para makita namin kung anong klase yung sinasabi mo na ibibigay o ibebenta mo sa amin ng 20 pesos, yan ang kinakain nyo dyan sa DA o dyan sa NFA. Yan ang kinakain nyo. Ipakita mo live o kaya napakaraming media nakatutok dyan. Ilutuin nyo nang makita ng mga Pilipino kung ano itsura niyang 20 pesos at kinakain nyo. Yan ang aabangan namin. Yang pinakita mo. Kailangan kasi magbigay ka ng ebidensya, hindi puro salita. Di ba? Kainin mo at aabangan namin yan kung ano itsura niyan. At kailangan yung kinakain mo, yan din ang kakakainin namin. Yan ang napakagaling at yan ang kailangan. Hindi puro salita, puro yaw-yaw, puro media. Mga kababayan, kasi paano nabibingo sila? Hindi kasi yung kasing ibebenta naman talaga nila, na po yon. Yung sinasabi nga nung dating NFA, yung sinasabi sa balita, di ba? Meron daw dating nagsalita na dating NFA, chairman yata yon. Talagang yung ibinebenta nila mga luma, mga stock, mga luma, mga may amoy na yon, baka may mga amag na yon. Yun na sinasabi ng isang empleyado dati ng NFA na ibinebenta sa mga ganyan, lalo yung mga mura,
ay mga hindi na dekalidad, luma na, stock. Baka iba dyan, nabasa pa. Tapos nagkaroon na ng amoy. Ganyan naman kasi mayayaman eh. Wala namang pakialam sa mahirap yan eh, dahil mayaman sila eh. Di ba? Kaya ngayon natin sila masusubukan. At magpapasalamat tayo sa Vice President, di ba? Dahil hindi nila ibibigay sa atin yung mga mababahong bigas at sirang bigas ngayon. Dahil lalo sila malulubog sa kumunoy. Dahil mismo ang DA Secretary ay nagsalita na, dekalidad daw at kinakain nila yung ibibigay sa atin. Sige nga. Yari kayo ngayon. Yung ngayon, tapos yung mga, ano naman kaya, bagay, yung mga bigas na stock na yun pwede naman na dalhin sa iba yun. Kaya lang, ang pinakamasakit, ready na yun Ready na yung bigas. Baka dinidistribute na ngayon yun di ba? At yung mga makakakuha niyan, ipakita nyo po, mga kababayan. I-upload nyo po i-upload sa social media yung mga kababayan natin sa Bisaya na makakabili ng 20 pesos na bigas dahil mismo nagsalita na ang DA Secretary na si Laurel Jr. ay malalaman po natin kung yung sinasabi ni Secretary ng DA na si Laurel Jr. na totoo na yung kinakain nila ay yun din ang kakainin nyo, mga kababayan. I-upload nyo po yan, yung mga bigas na 20 pesos na sinasabing hindi panghayop ng isang DA Secretary, mga kabayan. Maraming salamat po. Shoutout po muna tayo, mga kabayan. Thank you po. Lalo po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po kina Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po at maingatan po kayo. At sa mga susunod na vlog po natin, shoutout po tayo ng marami, mga kabayan. Pero ngayon po, konti po muna para po makapag-ano pa po tayo ng iba. Shoutout din po pala sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po tayo. Ingat po. Siyempre po, yung bilin po ni dating Paul Duterte, yung Duterte, solid Duterte po tayo. Kailangan po yan, lalong-lalo po sa mga investigasyon ng korupsyon nung 19 Congress. Wala silang ginawang investigasyon dyan. Kailangan po natin solid Duterte. At shoutout din po sa mga kababayan natin, sa mga OFW. Siyempre po, ingat po kayo. Ingat po, mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani natin. Ingat po. At thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. At siyempre po, yung hiling po natin, yung hiling po na inyong lingkod, si Kamanong, isama po natin sa mga panalangin at dalangin po natin ang pag-iingat po at kalusugan, madugtungan pa po ng mahabang buhay at makauwi pa po sa atin ang ating dating Pangulong Duterte sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa mga panalangin. Maraming salamat po muli, mga kabayan. Ingatan nawa po tayo. At syempre po, sa susunod po nating vlog, sana po lagi po tayong yung sinasabi nga po, yung bilin ni dating Pangulong Duterte, solid Duterte po ang kailangan po natin sa Senado. At syempre po sa Kongreso, alam naman po natin sa mga distrito natin kung sino po isi-shoot natin sa Inodoro. Di po ba, mga kabayan? Ingat po. Paalam. Bye-bye.